Iniimbestigahan na ng pulisya ang posibilidad na planado at may ng udyok umano sa dalawang estudyante na mamaril dito sa San Jose National High School. Pansamantalang ipinagbawal ng gobyerno ang online game na posibleng nakaimpluwensya sa krimen. Narito ang aking report. Sa mismong gate ng San Jose National High School, dumaan ang dalawang minor de edad na sangkot sa 15 minutong pamamaril base sa timeline ng PNP. Ang 14 anyos na gunman na si alias Nash dumating sa eskwelahan alas 7:30 ng umaga. Dumalo pa siya ng flag ceremony at saka dumiretso sa CR at doon naglagi. Alas 8 ng umaga naman dumating ang 15 anyos na si alias Rod at doon na sila nagkita ni Nash sa CR. Bandang alas 9 ng umaga, lumabas sila at nag-ikot sa eskwelahan. Una raw nilang pinuntahan ang posibleng target nila pero nang hindi makita, nag-umpisa na silang magpaputok ng baril. Nagkalat ang mga basyo ng bala sa school grounds at sa pasilyo ng mga silid-aralan. Kita rin pati ang mga wala ng lamang magazine ng baril na ginamit sa pamamaril. Dahil nagkagulo na yung mga estudyante matapos magsimula yung pamamaril, iniwan na nila yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga bag, pati mga sapatos at mga cellphone doon sa kanilang mga classroom nung sila'y magtakbuhan palabas nitong gate. Ayon sa isang estudyanteng nakapanayam ng GMA News, pumasok pa raw ang isa sa mga namaril sa compound ng bahay nila. Pag salubong niya, tumakbo pa siya doon palabas sa may kanto, may doon sa may bagan, apartment, doon siya lumabas. Pumasok ba sa bahay niyo? Ano naramdaman mo? Natatakot. Sino yung pumasok dyan, anak? Hindi ko Yung po matangkad o yung maliit? yung maliit. Ito po siya yung pumasok sa bahay namin, tapos lumabas po siya doon sa may laundry. Wala na po siyang hawak na baril noon. Sa inisyal na forensic investigation, isang beses lang pinaputok ang caliber 38 revolver na hawak ni alias Rod. Nakarehistro ito sa isang security agency sa Cebu kung saan naging security guard ang lolo niya. Ang nakapatay at nakasugat sa mga biktima ay mula sa 9mm na baril na hawak ng mas nakababatak na nakuha niya sa Tiyahing Police. Nasa restricted custody na ng PNP ang Tiyahing Police na may ranggong police staff sergeant at isang abogado. Sa mga unang pahayag ng Tiyahing Police, inamin niyang minsan na isama ang pamangkin sa firing range at naturoang bumaril. Naiwan daw niya sa bahay ang baril. Magsasagawa ng sariling investigasyon ng National Police Commission para sa posibleng administrative liability nito. Kabilang naman sa tinitingnan ng pulisya ay ang posibilidad na may nang udyok at planado ang ginawa ng mga minor de edad. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, seryoso nilang tinitingnan na di umano bahagi ng isang mission ang krimen. May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Sinisilip rin ng PNP Cybercrime Group ang anggulong ito. Nagpadala tayo ng ating mga teams dyan sa Tacloban, aside sa technical assistance para sa mga CCTV at of course to also study yung kung may surrender o mabigay yung mga cellphones ng ating mga kabataan para for our technical exploitation so that kung ano ang mga laman, baka ito ay may other factors sa pangyayari. Kabilang sa mga iimbestigahan ang nakababahala umanong nilalaman ng mga social media accounts ng mga sangkot. Gaya ng mga larawan ng mga personalidad na sangkot sa mga shooting sa Amerika na ang suot ng mga damit ay pareho sa suot ng isa sa mga sangkot sa shooting incident sa Tacloban. Titingnan natin kung ito ay may relationship sa mga online exploitations. So kung may mga groomer para kung ano ang nag-influensya. Aside sa sinasabing ito ay bullying. Pinag-aralan natin kasi yung tendency na nagkaroon ng nihilistic violence extremism. Iniimbestigahan din ng pulisya ang posibleng impluensya ng isang violenteng online game. Iniutos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pansamantalang pag-ban sa bansa ng naturang laro. Rafi Tima, nagbabalita para sa GMA News.